Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Kandog, Liz John, tanong ko kapatid, saan mababasa na si Jesucristo ay isang Diyos at tao? Ano dyan, Ray? Si Panginoong Jesucristo, basahin mo John 8:40, bro Jando. John 8:40. Okay, tingnan natin sa John 8:40. Ito ang sinasabi. John 8:40. Ito. Sinasabi ko lang ang katotohanan na narinig ko mula sa Diyos, ngunit pinagsikapan ninyong ako'y patayin. Hindi ganoon ang ginawa ni Abraham. Patuloy, bro. John 8:40 ba yun? Nakalimutan ko. Sige, patuloy. Ang ginagawa ninyo ay tulad ng ginagawa ng inyong ama. Sumagot sila, hindi kami mga anak sa labas, iisa ang aming ama, ang Diyos. Hindi yun yung talata, bro. Ano sabi yung talata? Nakalimutan ko yung baka talata. Baka ang dating Biblia, bro. Sige, pasahin mo nga sa dating Biblia. Kayo'y pinagsisikapan ninyo akong patayin na taong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Ito hindi ginawa ni Abraham. Sa malinaw dyan na siya'y tao. Malinaw, ang ating Panginoong Kristo ay tunay na tao kasi sabi niya, datapwat ngayon, pinagsisikapan ninyo akong patayin na taong, tao siya, sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan. Ngayon, Diyos din ba ang ating Panginoong Kristo? Pakibasa yung 2:9 ng Tito, Bro Jando. Tito 2:13. Nahintayin niyaong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kalawalatian ng dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Yan. Diyos siya sa Tito 2:13 at sa Juan 8:40 naman tao siya. Kaya tao siya, tunay na tao at tunay na Diyos ang ating Panginoong Jesucristo, Bro Jando. Okay, meron namang sinabi dito si teka, i-copy ko muna yung tanong niya para mabasa ko ng mabuti. Ito ay galing kay Jerel Gumonit. Wait lang ha. Okay, sabi to ni Jerel Gumonit, Mary is not freed from the consciousness of sin as immaculate because the Bible says, Genesis 3, now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made. He said to the woman, did God really say you must not... Teka, hindi yata to tanong. Kala ko tanong to eh. Okay, lipat ako ng ibang tanong naman. Dito naman ako kay Wilbur Azura. Admin, good evening. Wala pala. Sabi naman teka, double check ko lang ha. Jarlene Provida. May nag-invite po ng fellowship po sa akin. Wala daw silang denomination. Basta word of God lang daw. Di naman daw kailangan na may simbahan pa. Brother Aljan? Brother Aljan? Yes, Brother John Lo. Ano yung ulit, bro? Itong sinabi niya na may nag-invite po ng fellowship sa akin. Wala daw silang denomination. Basta word of God lang daw. Di naman daw kailangan na may simbahan pa. Ayan kapatid, no, magandang tanong po yan. Kahit ano po yung, kung may nag-invite po sa inyo na ibang sekta, kahit fellowship man po yan, mas maigi po siguro na hindi na po tayo dumalo, lalo-lalo na po kung ula po tayo sa kaalaman. Kasi po kahit fellowship lang po yan kapatid, meron po mga aral sila dyan na hindi po sakto sa turo ng ating simbahan. Yan lang po, Brother John Lo. Okay. Ito na,
Sabi ni Heaven Saints, sana may pumasok na mga alien. Bakit bro? Gusto mo makapanood ng alien? Gusto mo makapasok ang alien? Kung nangangarap ka makapanood ng alien, pumunta ka na lang sa website ng alien. Hindi yung papapasukin mo sa religious program ang mga ginagawa ng mga alien. Okay. Ito naman tayo ngayon sa isa pang tanong dito. Tinan ko lang may nag-raisean na ba? Ito si Ate Edna. Naka-raisean data, Brother Jando. Ate Edna. Okay. Dito, Brother Jando, magigising ka dito. Pero before that, merang unang tanong. Galing kay Bernard Hinotive Torriaga. Brother, good evening. Ano daw po ba ang tunay na mukha ni Mama Mary? Ano ang tunay na mukha ni Mama Mary? Yung mukha ng ating Mama Mary, yun. Saan nga? Kasi di ba iba-iba yung mga sa Fatima. Iba. Fatima lang mismo, iba-iba ang mukha. Ano daw ba ang tunay na mukha noon? Pareho. Pareho. Tinatanong ba niya, di ba? Yun nga. Sabi niya, bakit daw iba-iba ang mukha? Dahil iba-iba yung abilidad ng artist kung paano mag-drawing. Yun. Bigyan natin ng example para mas malinaw. Alam kong hindi makakaiwas ito yung mga mahihilig sa tinanan nyo may pagkita lang ako sa inyo isang example. Halimbawa, ganito. Pakita ko lang ito para makuha ninyo. Ayan, tingnan ninyo, magkaibang muka. Sample lang yan, ha? Yung isa, anime. Yung isa, iba itsura dun sa doon sa unang litrato, kung tatanungin, sino ba yung nandyan sa ikalawang litrato? Ang sagot, maliwanag. Ang sagot, yung nasa unang litrato, yun din yung nasa ikalawa. Bakit na iba yung itsura ng ikalawa? Kasi nagdepende yan sa kayang iguhit. Pero iisang tao lang ang tinutukoy, parang ganito. Ayan. Iba-ibang muka. Yan tanong. Marami bang tao ang tinutukoy niyan? Ang sagot, hindi. Isa lang. Iba-iba lang ang kakayanan sa pagguhit, sa pag-ukit. Para ring mukha ni Mama Mary. Iba-iba pero iisa lang ang tinutukoy. Tanungin mo yung gumawa nun. Yung itsura ng Our Lady of Guadalupe, sino yan? Tanungin mo yung gumawa. Ang sasagot niya, Mama Mary. Yung Our Lady of Fatima, sino yan? Mama Mary. Tanungin mo yung gumawa. Sino yung ginawa niya? Mama Mary. Our Lady of Lords, sino yan? Mama Mary pa rin. Kaya lahat yon pareho. Tanungin mo yung artist, tanungin mo yung sino gumawa para malaman kung sino yung kanyang ginawa. Alangan, nakalagay Our Lady of Guadalupe, pero sasabihin niya si Elizabeth, ay ang layo. So ganyan yan. Lahat yon totoo. Bakit iba-iba ang mukha? Kasi iba-iba ang abilidad sa pag-ukit, iba-iba ang abilidad sa pag-drawing, iba-iba ang abilidad sa pagguhit. Yun. Tedna? Okay. Okay, ito yung from Joseph Ayong. Tedna, doon ka kumuha ng Tedna, tanong sa YouTube, Tedna, ha? Kasi dami ko nakabukas dito. Sa inbox ng Faith and Morals. Inbox, sige, go ahead. Ano ba to? Malahaba Ano ang sinasabi ng Bible tungkol sa pangumpisal sa pari? Sagot. Ang konsepto ng pangumpisal ng kasalanan sa pari ay hindi kailanman matatagpuan sa Biblia. Ano to siya, Brother Jando? Hindi siya Katoliko. Ano yan? Anong tanong niya, te? Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pangungumpisal sa pari? Ano ang sinasabi ng Biblia sa pangungumpisal sa pari? Ang sinasabi ng Biblia sa pangungumpisal sa pari, mapapatawad ka
kung idinaan mo sa pare. Yan ay nasa Juan 20, simulan sa 21 para malinaw, ano? Sabi sa Juan 20:21 ganito. Tagalogin natin para nasa Bisaya itong ano ko eh. Sabi ganito, no? Muling sinabi ni Jesus sa kanila, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, kayo ay sinusugo ko rin. So dito, maliwanag dito, si Kristo sinugo ng Ama. Nang si Kristo'y sinugo ng Ama, nagpapatawad ba? Yes, nagpapatawad siya ng mga kasalanan. Pagkasabi niya nito, hiningahan niya sila at sinabi, tanggapin niyo ang banal na espiritu. Bakit may pinatatanggap na banal na espiritu? Dahil yung mga yung nasa Mateo 6:14 hanggang 15, hindi naman authority yun eh. Yan ay obligasyon na kailangan gawin ng mga tao kung saan may nagkasala sa kanila. Pero ito iba to. Kasi hinipan sila ng banal na ni Kristo upang tanggapin nila ang banal na espiritu. Para saan yan? Para magamit ang authority na kanyang ipinapasa sa kanila. Kung sa ano pa yan, doon sa mga albularyo na pasapasa, mayroong ritual na ginagawa. Ito naman, si Kristo dito, mayroon siyang ritual na ginawa para matanggap ng mga apostoles, ng kanyang mga pare, ang authority na kanyang ginawa nung siya ay isinugo ng Ama. Ano yun? 23. Kung patatawarin nyo ang kasalanan ng isang tao, pinatawad na siya ng Diyos. Tingnan mo ha, sinong papatawad? Kung patatawarin nyo. Oh. Sino ang magpapatawad? Ang magpapatawad, yung inutusang kung patatawarin nyo. Sila magpapatawad. Pero once binigyan nila ng absolusyon, ano ang resulta? Pinatawad na siya ng Diyos. Sino pinatawad ng Diyos? Yung lumapit para mangumpisal. May karugtong pa yan. At kung hindi nyo patatawarin ang kanyang kasalanan, hindi rin siya pinatawad ng Diyos. E paano ka ba naman patatawarin kung ayaw mo naman lumapit? Hindi ba? Paano ka patatawarin? Ayaw mo namang lumapit sa kanya. Sa mga pare na kanyang itinalaga. E para ka mapatawad, kailangan mo lumapit sa kanila. E kaso ayaw mong kumilala. Kasi, feeling mo kasi ang galing mo. Hindi ganun. Yung paglapit sa pare para mangumpisa, yun ay isang palatandaan ng tinatawag natin humility. Anda kang aminin ng iyong pagkakamali na maririnig. Tingnan mo ating basahin yung sinasabi sa Josue 7:16. Kailang ipaano ito ha? 7:16 ng Josue ang sabi ganito. 7:16 ba yun? Double check ko lang kung mukhang hindi 7:16 yun ah. Yung sinasabi doon na na wag mong ilihim. Huwag mong ilihim sa akin ang iyong nagawang kasalanan sa Diyos. Isabihin mo sa akin. Tingnan mo yung yung sa ikalawang Samuel 12:13 hanggang 14. Ang sabi ganito. Tingnan nyo ha. Yan. Sinabi ni David kay Nathan, nagkasala ako kay Yahweh. Sumagot si Nathan, pinatawad ka na ni Yahweh at hindi ka mamamatay. So binigyan niya ng absolusyon. Ganon din. Paano ka mapapatawad kung ayaw mong dumaan sa kanila? Doon sa mga sulpot na takot lumapit sa pare kasi feeling nila ang galing-galing nila. Kawawa kayo. Bakit? Kasi may inatasan na magpatawad. Hindi yan katulad sa Mateo 6:14 hanggang 15. Tingnan ninyo. Aking basahin sa Mateo 6:15. Sabi sa Mateo 6:15 ganito. Ngunit kung hindi nyo pinapatawad ang inyong kapwa, hindi rin patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan. Dito, tabla ka.
Ayaw mong patawarin yung isa kasi nasaktan ka ng lubos. Ayaw mong patawarin siya sa kanyang nagawang kasalanan sa iyo. Pati ikaw, hindi patatawarin ng Ama. Iba ito. Dito, pag hindi ka nagpatawad, pati ikaw damay. Pero sa Juan 20:23, pag hindi ka nagpatawad, hindi ka madadamay. Bakit? Authorized ang inatasan sa Juan 20:23. Yun na, Edna. Huwag sa kalibugan at sa kalayo. Okay na ako, bro. Okay, so dito naman tayo ngayon sa tinan natin kung meron bang ibang nakaraisan. Wala. So, tingin tayo sa ibang katanungan na nandito. Sabi naman dito ni teka ha. Tingnan ko dito yung ibang Aida Camarines, may obligation pa ba ako, Bro Angel, kasi may sinabihan ako na hindi siya pwede mag-confess kung hindi pa kasal sa pare? Brother Angel, mukha sa'yo itong tanong na to. Hindi, sinabihan na pala siya, no? So, malinaw naman po yun. So, tingnan natin nga yung Ezekiel 3:16, 3:18. Tingnan natin. Okay na yan, Brother Angel? Yes, pakiulit nga yung tanong niya, yung sinabihan daw niya, ano sabi? May obligation pa ba ako, Bro Angel, kasi may sinabihan ako na hindi siya pwede mag-confess kung hindi pa kasal sa pare? Yes, wala ka na, no? So basahin nga natin yung parang meron tayong batayan sa sagot natin, no? Kahit noon pa man, no, sinasabi ng ating Panginoon, sinabi niya kay Ezekiel noon, Ezekiel chapter 3 nga, bro. 18? Brother Aljan, naka-ready ang Bible mo dyan, Brother Aljan? Brother Aljan. Ano yan? Yes, ano yan, bro? Ezekiel, ano yan? Pakiano yung Bible. Chapter 16 muna, verse 18, bro. Chapter 3, verse 16 to 18 muna, bro. Wait lang, bro. Tsaka verse, ano yan, bro? Chapter 3, verse 16 to 18 muna. 16 to 18, sabi dito is ganito po. Sabi dito, sa tapos ang pito hiligay nun tuloy ito. Saglit. Ang bagong balita. Ito. Sabi dito, ito. At nangyari sa katapusan ng 7 araw, sa 7 araw, na ang salita ng Panginoon ay dumating na sa akin at nagsabi, Anak ng tao, ginawa kitang bantay sa sambahayan na Israel. Kaya't pakinggan mo ang salita ng aking bibig at ipanguna mo sa kanila sa ganang sa akin. Bro Jun Ray, sandali. Bro Jun Ray, naririnig ka. Ay, sorry. Naka-open pala yung sorry. Okay, bro. Okay, ulitin na natin, bro. Verse 16, sabi dito, at nangyari sa katapusan ng 7 araw na ang salita ng Panginoon ay dumating na sa akin na nagsasabi, ang anak ng tao, ginawa kitang bantay sa sambayan ng Israel. Kaya't pakinggan mo ang salita ng aking bibig at ipanguna mo sa kanila sa ganang akin. Pagka aking sinabi na masama, ikaw ay walang salang mamatay at hindi mo pinagpaunahan siya. Bro, dyan napasoy ako, bro. Sakit ng mata ko, bro, ngayon, bro. Sorry. Ano yun, Ezekiel? Bro, sa MBB tayo, magandang balita, Biblia. Sige, Ezekiel. Chapter 3, verse 16 to 18 muna. Chapter 3, verse 16 to 18, ito sinasabi. Pagkaraan ng 7 araw, sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, ginagawa kitang bantay ng bansang Israel. Makinig ka sa aking sasabihin at bigyan mo sila ng babala. Sandali, bro. Yan na. So sabi ng ating Panginoon sa Kristo kay Ezekiel,
bigyan mo sila ng babala, no? Ikaw, katulad mo, binalaan mo na sila. So, tuloy po. Okay, sabi ganito. Kapag sinabi kong tiyak na mamamatay ang mga taong masama at hindi mo sila binigyan ng babala upang sila ay makapagsisi, ang mga taong ang iyon ay mamamatay dahil sa kanilang kasalanan, ngunit pananagutan mo sa akin ang kanilang kamatayan. So, pananagutan mo sa akin ng kamatayan pag hindi mo na binalaan. So, halimbawa, yung sinasabi mo nga kanina na sinabihan mo siya, mas delikado pag hindi mo siya sinabihan. Kaya sabi ko nga kanina, ako ganun din po ako, no? Sasabihan ko po yung mga binabalaan ko sila, wag wag kumpisal o wag sila mag-communion. So, yun ang kasi ayon nga sa Biblia, ganun na dapat gawin. Kailangan sabihan mo sila. So, pagka hindi mo sila sinabihan at nagkasala pa rin sila, ayun, mananagot ka. Pero pag sinabihan mo na, sabi mo kanina, ito po yung pinakasagot niya sa 19 nga, bro. Ano yan, bro? 19? Oo, yan, kasunod niyan. Subalit kapag binigyan mo sila ng babala at hindi sila nagsisi sa kanilang kasamaan, mamamatay nga sila dahil sa kanilang mga kasalanan, ngunit hindi mo yun pananagutan. Ayun, yun po yung pinaka-direct answer natin, punto por punto. Kapag tayo ay nagsabi na sa kanila, ngunit patigas pa rin ang ulo ko, ganun din ako sa may mga kapatid ako nga nung sinasabihan ko nga dun sa isang kapatid ko, magpaano siya sa exorcist priest pero ayaw pa rin. Or sabihin yung mga anak niya na magpakasal sa pare, wala, parang di na ako pinapansin. Okay na ako doon, hindi ko na siya kinukulit kasi ilang beses ko na silang sinabihan. So ngayon, ang laki ng problema nila, no? Napakalaki ng problema nila. Noon ko pa sinasabihan na yung tatlo niyang anak ko hindi kasal sa pare, no? Nasabihan ko, ate, ganito hanggang ngayon. So ngayon, laki ng problema. So binigyan ko rin sila na idea, ganito yung gawin mo, no? Sabi ko doon sa ate ko. So wala pa rin. So wala na akong pananagutan doon. So ganun ka rin, kapatid, no? Maganda yung ginagawa mo dahil lahat po na nakikinig ngayon, hanggat kaya, siyempre, hindi naman pwede lahat, sabihan, no? Pero yung malapit sa inyo at dapat talaga sabihan. Pag hindi nyo sinabihan, lalo na asawa mo, anak mo, kasi malapit sa iyo yun, no? Lalo na yung mismo kasama mo sa bahay at alam mong mali ang ginagawa niya, hindi nyo sinasabihan. Yun nga sabi ng ating Panginoon sa Kristo, dakila si Apostol, si San Juan. Bakit? Prophet, the greatest prophet. Kasi matapang magsalita, no? Kahit buhay pa niya, basta salita ng Diyos. So yun ang message sa atin dito ngayon sa Ezekiel, na sinabihan talaga niya yung mga tao, si Ezekiel, sabihan mo sila ng babala. Babalain mo, pag hindi mo binigyan ng babala yan, mananagot ka sa akin, sabi. So, yun ang sin of omission. So, yung naman, yung ginawa mo ngayon, wala ka na, yung tanong mo, may pananagutan ka pa, wala, sinabihan mo na huwag sila mag-confess, kailangan magpakasal muna sa pare, because hindi, or maghiwalay muna sila. Tama po yun, wala ka ng pananagutan, kapatid. Bro Jando. Okay, thank you sa iyo, Brother Angel. And then, meron pa rito mga tanong galing dito sabi dito kay Muslim King. Ayan, bakit umalis si Denmar Santiago sa Catholic kung tunay talaga ang Catholic? Umalis si Denmar Santiago kasi walang allowance. No? At kulang sa kaalaman. Beth Bicar, may tanong ako, Bro Jando, yung simbahan sa Simala, Cebu Catholic ba yun? Pumunta pa naman ako doon dati. Okay, brother, sino bang matawag ko rito na sasagot nito? Double check ko lang ha. Kung andyan ba si Brother Tata? Wala. Brother Wendell? Ayan, Brother Wendell. Ha? Hindi siya sasagot? Lagot. Brother, na lang. Junre, may alam ka to, Brother Junre? Catholic ba daw yung yung simbahan sa Simala? Yes, Catholic siya, pero as by Brother Tata, under observation pangaraw siya. Actually, nakasimba naman ako doon sa Simala, no? Yun nga lang, yung mga revelation doon, yun ang hindi pa
hindi pa inaaprubahan ng simbahan. Pero Katolik po talaga siya. Actually, siya ng diocese ng Simala eh. Nagmamalakad dyan ang simbahan na. Pero yung mga milagro kuno, hindi pa siya na aprubahan ng simbahan ayon kay Bro Tata, Bro Jando. Okay, thank you sa iyo, Brother Junay. Pupunta naman tayo ngayon may nakaresa nito si Bro Champ. Bro Champ. Brother Jando. Yes, Tedna. Dagdag po doon sa Simala, meron po kasing mga tinitindang colored candles at saka Santo Ninyong Gala daw doon.